Nanindigan naman ang isang constitutional lawyer na walang mali sa naging hatol ng Korte Suprema kaugnay ng di umano'y paglabag ng Kamara sa impeachment case laban sa Vice-Presidente. Pero sa panig naman ng isang abogado, Supreme Court mismo ang lumabag sa kapangyarihan nito. Magbabalita si Kyle Bulias. Naniniwala si Attorney Ernesto Francisco na tama lamang ang naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na isinumite ng Kamara. Si Francisco ang constitutional lawyer sa landmark case na pinagbatayan ng desisyon ng Supreme Court kaugnay ng one-year ban rule. Iginiit ni Francisco na hindi sumunod ng Kamara sa sarili nilang patakaran na nakaangkla rin sa desisyon ng Korte. Kaya pumasok doon yung bad faith. Bad faith dahil hindi sa sinunod ng House yung Francisco ruling. Iniwasan nila yung Francisco ruling. Hindi nila sinunod yung Francisco ruling. Hindi nila sinunod yung sarili nilang rules of impeachment of proceeding. Nilabag nila yung saligang batas. Yun ang katotohanan dito. Wala namang nakikitang problema si Francisco sa ginawang pagka-archive ng Senado sa impeachment case dahil maaari naman anya itong buhayin muli oras na magbago ang desisyon ng Supreme Court. Pero sa panig naman ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga framer ng ating konstitusyon, ang pag-archive sa kaso ay katumbas na rin umano ng pagbasura. Alinsunod umano ito sa mismong desisyon ng Korte Suprema. Instead of dismissing it, ang proposal nila, i-archive na lang. Well, behind that is the question that hindi ba ang Supreme Court sabi pag in-archive is equivalent to dismissal? So na-achieve din nila yung gusto nila. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni Monsod na nabigyan pa rin ng due process si VP Sara Duterte. Taliwas sa sinasabi ng Supreme Court dahil napadalhan naman ng Vice Presidente ng Articles of Impeachment at nakapaglahad din ito ng kanyang sagot. Bukod dito, naniniwala si Monsod na lumampas ang Supreme Court sa kung ano lang ang dapat nilang gawin sa issue ng impeachment. They went beyond what they should be doing, na sila ang naging yung primary in effect primary judge. Kasi for example, sabi nila kailangan makita nila yung evidence. If the evidence is strong enough for a impeachment, that's not their job. Ang ginawa nila, they inserted themselves in the process in a manner that was not contemplated by the Constitution. But if all you do is read the provisions of the Constitution, saan dyan nakalagay that the Supreme Court can do all the things that they want to do. Sa botong 19-4 at isang abstain, nagdesisyon ng mayorya ng Senado na i-archive ang impeachment case. Ibig sabihin, walang paglilitis na mangyayari hanggat hindi binabaligtad ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na nagbabasura sa Articles of Impeachment. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.